Revelation 2. Si Jesus po nagsasalita rito, itong sabi niya. To the angel of the church of Ephesus, write, these things says he who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstands. Verse 2. I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. And you have persevered and have patience and have labored for my name's sake and have not become weary. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Ito, kinamin niya muna ang iglesia sa Ephesus. Pagkatapos, ni-rebuke niya. Ito po yung kalagayan ng marami ngayon. Active sa paglilingkod, sa pagdalo, galit sa kasamaan. Alam nila kung sino yung mga false apostles, false prophet, yung mga money maker, trouble maker. Aware sila sa mga Absalom spirit, Adonai spirit, Jezebel spirit, Ahab spirit. At sa gitna po ng persecution po nila, ay nag-persevere sila. Ito pa nga po yung mabigat dito, and have labored for my name's sake and have not become weary. But the Lord said, sa gitna ng lahat ng ito, may laban ako sa inyo. Yung pag-ibig niyo sa akin, wala na. Pag dumalaw po si Jesus sa bahay natin, kailangang maintindihan niyo po ang unang-una niyang gustong mangyari ay mahalin natin siya. Yung natuwan-tuwa tayo, sabik na sabik, nagpapasalamat na dinalaw niya tayo dahil sabik tayo sa Kanya. At ito yung problema ng marami kung bakit yung first love niya nawawala. Dami naglilingkod ngayon, backslider. Wala na yung love sa Lord. Ano na lang to? Routine. So mas gusto ng Panginoon naglalagay yung puso natin sa pag-ibig sa Kanya kaysa gawa tayo ng gawa sa Kanya. Kasi pag pinag-usapan natin ang kasalan, hindi pinag-uusapan dito kung ano yung katangian ng lalaki, kung napakayaman niya, ang pogi niya, o siya'y tagapagmana, o ganoon din yung babae. Ang pinag-uusapan dito, isa lang, nagmamahalan sila. Ito lang ang basis kung bakit may kasal. Kasi kung hindi ito ang reason, failure yung wedding na to, yung marriage na to. Kasi nakabago dito sa things nawawala, nabubulok, nasisira. It's all temporal. And that is the reason why the Lord rebuked Martha. Kasi gusto niyang ang Lord i-impress. Sipag siya. She is working for the Lord. She cares for the food of the Lord. She cares for the house of the Lord. So she cares about the things of the Lord. But the Lord said, I don't want your caring about me. I want your love to me. Kaya dapat makapture ng church yung sinasabi ng Lord in Luke 10:38 to 42. At ang sabi ng sa verse 41 ng Luke 10, one thing is needed. That is to love me. I'm so much bothered. Move. I have a great concern sa mga anak ni tatay sa ministry ito at sa church sa buong mundo. And I'm appealing to the Lord. Send apostolic revival to my children. Maybe not all of you, Isaiah Shield, but many of you. Dahil ang sabi niya, sana I'm coming any moment. Hinahanap ko yung pag-ibig ng mga anak ko. Dahil kung hindi po ito babalik, hindi ito may bibigay ng buo sa Panginoon. God forbid. Marami po may iwan. Na paano yung mga pinagagagawa namin, tatay sa Lord? Malinaw ang sabi ng Lord. Nagatawa siya. Pero hinahanap niya pag-ibig sa Kanya.